Good morning. Ito muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. po. Patuloy po tayo sa ating pangangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang Juan Kapitulo 11. Versikulo 1 hanggang 16. Ang paksa po nito ay ang pagkamatay ni Lazaro. May isang tao na ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabi," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw." Dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. "Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y pagaling na siya." Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit, ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan na natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Ito, mga minamahal, ang paksa, ang pagkamatay ni Lazaro ay ipinapakita po rito ang pagmamahalan ng magkakapatid na si Maria, Marta at si Lazaro
Sila ay tapat na naglilingkod kay Hesukristo. Bukas ang kanilang pamahay, si Hesukristo sa kanila. Kaya ipinapakita ng banal na kasulatan excuse me, ang tungkol sa relasyon ng alagad at ng Panginoon. Sorry. Kaya dito mga minamahal, ang relasyon ng mga alagad sa Panginoong Hesukristo ay bunga ito ng pananampalataya. Kaya dahil sa ibig malaman ng magkapatid ang kalagayan ng kapatid nilang si Lazaro upang malaman ng Panginoong Hesus na ito'y nagkasakit, kaya pinapauna na nila ang impormasyon upang kung sakaling anuman ang plano ni Jesus ay alam na niya ang mga mangyayari. Iyan ay sa Juan Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4. Kaya nga, nung marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. So dito, mga minamahal, ang kalagayan ng pagkasakit ni Lazaro para sa Panginoong Hesus ay hindi ito dapat magiging kalungkutan sa magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro. Dahil ang tao ay talagang nagkakasakit at malaking problema nga at maging kalungkutan sa isa't isa. Ngunit iba ang layunin ng Diyos. Ito palang pagkakasakit ng isang tao ay maipahayag dito ang kadakilaan, kapangyarihan, kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga ang sabi niya, ang sakit ni Lazaro ay hindi magwawakas sa kamatayan. Ang sakit na ito, nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Kaya nga minsan sa ating buhay, miyembro ng pamilya, maya't maya nagkakasakit. Tayo, miyembro ng pamilya, bawat isa sa atin nagkakasakit tayo. Sa ganitong pangyayari, na nagkasakit si Lazaro na tapat na alagad ng Diyos, ay kalmado lamang si Jesus na kanyang sinasabihan ng kanyang mga apostoles. Nakatulad din natin, mga minamahal, huwag tayong mababalisa kung magkaroon man ng sakit ang miyembro ng ating pamilya.
Dahil ang layunin pala rito ng Panginoon ay maihayag ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan at ang kanyang pagmamahal sa buhay ng tao. Dahil sa magitan ni Jesucristo, may kapangyarihan siyang magpapagaling ng mga may sakit. Bumubuhay siya ng mga patay. Na ibig sabihin, may plano ang Diyos sa bawat buhay natin. So, kung ikaw ay may sakit, tayong lahat na mga nag-aalagad sa Diyos, ay huwag natin itong ikakalungkot, huwag ikakabahala, huwag ikakabalisa. Bagamat sa ating kapanahonan ay talagang mahal ang pagpa-ospital, ngunit may kapangyarihan ang Diyos na sa magitan ng kanyang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus ay mapagaling ang sakit. Nagbibigay ang Panginoong Jesus ng spiritual gift of healing para sa mga kapatiran na kanyang mga alagad. Binigay ito ni Jesus nang siya'y nasa langit na. Ngunit nung siya'y kasalukuyan na kapiling pa ng mga kanyang mga kaibigan, kanyang mga tagasunod, mga disipulo, siya mismo ang nagpapagaling sa kanilang mga sakit. Kaya, mga minamahal, tayong mga sumasampalataya kay Jesus, ay ang buhay natin ay italaga natin sa Kanya. Lalo na sa oras ng tayo ay nagkakasakit. Pagagalingin tayo ng Diyos, magitan ng ating panampalataya at sumagitan ng Kanyang awa, pag-ibig, at habag. Alam niya na mahalaga sa atin ang ating buhay. Bagamat limitado ang buhay ng tao. Kaya nga sabi niya, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos. At magitan niya ay maparangalan ang anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi pa kawakasan. Sa ganitong paliwanag ni Jesus, na meron pang pangyayari pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Hindi pa raw kawakasan yan, sabi ni Jesus. Kaya, sa versikulo 5, sabi ni Jesus, mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta, Maria at Lazaro. Ngayon may pinaraan pa niya ng 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Kaya nang balitaan ni Jesus na nagkasakit si Lazaro, pinalipas muna niya ang 2 araw. Pagkatapos noon ay niyaya niya ang kaniyang mga apostoles na pumunta na sa lugar ni Lazaro, sa lugar ng Judea. Ngunit sabi ng mga alagad, Rabi, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Kaya nang niyaya ni Jesucristo ang kanyang mga alagad
ay ipinapalaala sa kanya na bagamat ibig ni Jesus na pumunta, sabi ng mga alagad, di ba't babatuhin kayo roon? Bakit pupunta pa kayo roon? Simple lamang ang kasagutan ni Jesus na may kaakibat na talinghaga. Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Nahitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanyang ilaw. Ito sa pandinig ng kanyang mga alagad ay ang tungkol sa panahon, araw at gabi, hapon at umaga, araw, 12 oras, hahapon na naman, hanggang gabi, 12 oras din, kaya 24 oras. Kaya sa literal na unawa, tuwiran din na sinabi ni Jesus na habang may araw pa, ay lalakad tayo upang makita natin ang liwanag. Hindi tayo matitisod. Ibig sabihin, hindi maliligaw ang tao kung lalakad siya sa liwanag. Ngunit ito ay may talinghaga sa espiritual na unawa. Dahil ang mga alagad ay kapiling nila si Jesus, bagamat nandoon yung plano ng mga Hudyo sa pagbabato kay Jesus, ay hindi natatakot ang Panginoong Hesus kahit nangangamba ang kanyang mga alagad. Dahil alam ni Jesus ang mga mangyayari sa kanya. At pinapawi niya ang pag-alala ng mga alagad para sa kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus na huwag silang mangamba dahil kapiling niya ang mga alagad. Huwag mangamba ang mga alagad dahil siya ay kasama niya. Nang ibig niyang sabihin na ang 12 oras na liwanag at kung lalakad ang tao sa liwanag ay hindi matitisod at pagdating naman ng gabi ay matitisod ang tao dahil sa kadiliman. Ngunit kung kasama si Jesus, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang pangaral sa Juan Kapitulo 8, Juan Kapitulo 10, versikulo 12. Tingnan natin dito, Juan 12. Ito ang una nating basahin. Juan 12, 35-36. Na kung bakit sinasabi niya na 12 oras ang liwanag, 12 oras naman ang gabi. At kung kayo lalakad sa liwanag ay hindi kayo matitisod, bagamat sa gabi ay matitisod dahil sa kadiliman. Walang direksyon. Ngunit dahil siya ay kapiling ng mga alagad, ay pinapawi niya ang kanilang mga pag-alinlangan. Nang ibig sabihin ni Jesus na kung maging tapat ng mga alagad at kasama siya palagi, habang siya ay nasa mundong ito,
Siya ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Kaya hindi sila dapat mag-alala. Kahit anong oras sila lalakad dahil kapiling pa nila si Jesus. Ibig sabihin, may panahon na si Jesus na ilaw ng sanlibutan ay mahiwalay sa kanila. Ngunit kung maiwanan ang mga alagad nang wala na si Jesus, ay manatili pa rin sila nalalakad sa liwanag. Ibig sabihin, alam nilang kanilang patutunguhan, may direksyon ang kanilang buhay. Kaya sa Juan Kapitulo 12, versikulo 35 hanggang 36, sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw." Ibig sabihin, makakasama nila si Jesus. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama na paninyo ang ilaw, mananalig kayo sa ilaw upang kayo ay magiging mga tagasunod ng ilaw. So, ang mga apostoles bilang tagasunod ni Jesucristo, sila ang tagasunod ng ilaw. Ngunit may pagkakataon na darating ang panahon na si Jesus ay mahiwalay sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, habang ako'y kapiling ninyo, palagi kayong lumalakad sa liwanag. Kaya habang hindi pa dumidilim, manalig kayo sa akin. Manalig kayo sa ilaw. Habang kapiling pa ninyo ako upang magkaroon ng direksyon ang inyong buhay. Kaya sabi ni Jesus, hindi kayo matitisod pagka lumalakad kayo sa oras ng liwanag, sa araw, dahil ito ay tumatanglaw sa inyong daraanan. Pagdating ng gabi, matitisod kayo dahil ang inyong lakaran ay madilim. Ibig sabihin, limitado lamang ang panahon ni Jesucristo sa piling nila. Dahil darating ang panahon na si Jesus ay mahiwalay sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung kayo manalig sa akin, hindi kayo abuti ng kadiliman. Hindi kayo matatalo ng kadiliman. Palagi kayong mamuhay sa kaliwanagan. At dito sa versikulo 11, Juan 11:11 hanggang 16, idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y pagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. At
sa karagdagang bersikulo ay bersikulo 17, pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Kaya mga minamahal, sa Juan Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 17, ay ang pinakapaksa ay ang pagkamatay ni Lazaro. Na si Lazaro ay nagkasakit, ngunit sabi ni Jesus, ang kanyang sakit ay hindi magwakas sa kamatayan, kundi maihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dito mga minamahal, ipinapakita ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ipinapakita rin dito na ang tao ay magkakasakit, katulad ni Lazaro. Oo nga't magkasakit, ngunit siya, kung sakaling mamatay, ay hindi kawakasan ng kanyang kamatayan, kundi mahayag ang karangalan at kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Pinapawi ni Jesus ang kalungkutan ng magkapatid at ng mga alagad. Hindi niya tinuturing ng kamatayan ng tao ay kawakasan. Dahil ang pagkamatay ng tao para sa Panginoong Hesus, hindi ito namatay, kundi ito'y natutulog lamang. Bagamat sa tao, ang pagkasakit at paghantong sa kamatayan ay kawakasan ng buhay ng tao. Ngunit sa Diyos, ang kamatayan ay isang pagtulog lamang. Isang pangyayari na natutulog lamang siya. Para sa ating mga tao, meron tayong oras ng pagtulog, merong oras ng paggising. Kaya sa araw, tayo ay nagtitrabaho, nag-enjoy tayo, lahat ng mga bagay ginagawa natin. Pagdating ng gabi, nagpapahinga tayo, nakakatulog tayo. Pero kinabukasan ay nagising ulit tayo. Itong ibig iparating ng Panginoong Hesus. Nang kamatayan ng tao ay katulad lamang sa pagtulog. At kinabukasan, siya ay magising muli. Kaya dito sa bersikulo, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 14, sinabi ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro, paroroon ako upang gisingin siya. Tingnan niyo mga kapatid, natulog daw si Lazaro. Si Lazaro ay nasa banig ng karamdaman. Sabi ni Jesus, natulog lamang siya. Niyaya niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, punta na natin. Gigisingin ko si Lazaro. At hindi naunawaan ng mga apostoles. Dahil kaagad sinang-ayunan nila ang sinabi ni Jesus. Sabi nila, Panginoon, kung gayon po'y pagaling na siya. Tugon ng mga alagad. Ibig sabihin, nang sinabi ni Jesus na natulog siya, sa isipan ng mga apostoles, magaling na si Lazaro. Di nakalain ang ibig sabihin nang sinabi ni Jesus na natulog na si Lazaro, gigisingin ko siya. Akala nila ay katulad ng kalagayan ng tao na natulog tapos kinabukasan magising.
sa kanyang sariling pagising. Ngunit ito iba. Sabi ni Jesus, punta na tayo kay Lazaro dahil natulog siya. Gigisingin ko siya. Kaya, pagsang-ayon ng mga apostoles na magaling na pala siya. Kaya nakatulog. Ngunit, idinugtong ni Jesus sa versikulo 13, ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Ano ang karaniwang pagtulog ng tao? Tayo nakakatulog sa gabi. Kinabukasan, kusa tayo nagigising sa ating sarili. Ngunit ito iba. Iba ito, sabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit puntahan natin, gigisingin ko siya. Yun ang ibig niya sabihin. Ibig sabihin, bubuhayin niya muli si Lazaro. So dito mga minamahal, ito ang magandang balita. Kaya nga ang Biblia tinatawag na good news. Magandang balita. Bagamat sa kalagayan ng mga tao ay kalungkutan ang magkaroon ng sakit. Kalungkutan sa pamilya kung may mamatay na miyembro ng pamilya. Ngunit, hindi natin dapat ikabahala dahil ang mga pangyaring ito ay ipinahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Nang kamatayan pala ng tao ay isang pagtulog lamang. Ito pala ay hindi kawakasan ng tao, kundi ito ay simula ng kanyang buhay, ang buhay na wala ng kamatayan pa. Dahil si Lazaro, nung siya ay nagkasakit, siya ay namatay. Ngunit, sabi ni Jesus, natulog lamang si Lazaro at gigisingin ko siya. Ito rin ang pangako, minamahal, ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Darating ang panahon na matulog tayo ng tahimik na maaaring ikalulungkot ng miyembro ng ating pamilya. Ngunit sabi ng banal na kasulatan sa awit 13, awit kapitulo 13, versikulo 3, tulog lamang ito ng kamatayan. Kaya nga sabi ni Jesus, natulog lamang si Lazaro, gigisingin ko siya. Ang magandang balita, bagamat tayo may kamatayan, may takdang panahon na bukas o anumang panahon na itinakda ng Diyos, mamamatay tayo, kalungkutan para sa pamilya, ngunit hindi dapat. Dahil ang pangako ng Diyos, bawat isa sa atin ay bubuhayin muli mula sa mga patay at bigyan tayo ng buhay na wala ng kamatayan pa, ang buhay na walang hanggan. Magandang umaga. Ito po muli ang inyong abang lingkod, tagapangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. Praise God. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Amen. Glory to God.